Nakarating kami sa Ednas dito sa Calatagan, Batangas ng around 10:30 ng umaga. Halos 5 oras din ang biyahe namin simula nang umalis kami ng 5 ng madaling araw. 2 PM pa ang check-in time nila. 12 ng tanghali ang pinakamaaga naman. Kung sakaling mag-check out agad ng maaga, yung nauna sa amin. Sir, sir, magandang umaga po. Sir, bali po yung room niyo po, may laman pa. Antay pa lang sir mag-check out. Gawa sa tapos sir kayo naka-regular parking na po. Pati nga po sir, dito sa tumati. Ito po siya. Bali sir, ito pong car regular parking is free, hindi niyo po binayaran na po. Kung ipapasok po natin sir ang inyong kotse sa tapat ng cottage, doon po tayo magkaka-additional. Okay. Pero saan yung ano? Dito parking kung hindi. Kung regular din na po yun sa mga dilaw na kotse, din sir, sa malilim na rin. Kaso yung room nyo, doon pa. Ano yun? Malayo pa. Di ba sir, yung dalawang container van, yung may bubong, kasunod po na. Ano lang. Pero sir, yung ano, pwedeng pasok muna kayo para ma-drop off nyo yung gamit nyo doon. Saka nyo ilabas kung ayaw nyo car park. Sige. Para masilip din namin. Hiwalay nga daw ang regular parking nila na nasa likod. Pwede ka mag-park sa harap mismo ng room, pero may bayad na ito na 300 pesos. Lilian ang kinuha namin, ang pinakamalaking room na ino-offer nila. Good for 4 packs na ito na pwede hanggang 6 sa halagang 9,750 per night. Dahil maaga pa naman at kailangan namin magpalipas ng oras, pumunta muna kami sa kantin para kumain ng lunch. Ito daw order. Tapos nadali na lang doon sa atin. Hindi sa ano. Yung kainan sa kabila. Ah, okay. Kung gusto nyo dyan sa may bakod o sa may pavilion. At habang naghihintay kami sa pagkain, nasabihan na ako na available na daw yung room namin. Nauna na akong nagpunta para makita ko na yung loob. Malaki yung kanilang double deck. Kasya na 3 sa baba. At ganun din sa taas. Meron itong aircon at electric fan. Towels, pati na rin mga toiletries. Malawag yung CR nila. Wala lang bidet, pero may tabo naman. And may shower din. At maliit na lababo. Room tour. Room tour na. Laki pala yung ano eh. Laki pala eh. Mukha mo. Ito, ano to? Kabila ata. Ha? Sa dalawa. Ah, dalawa. Nakalak lang. Dalawa lang ang available na room para sa Lilian. Kaya pag peak season, kailangan mo talaga magpa-reserve. May mga vendors na naglalako at naglalakad sa tabi ng dagat na nagtitinda ng souvenir at pagkain, tulad nitong nagtitinda ng mangga. Pero hanggang dyan lang sila pwede. Hindi sila pwede lumagpas sa mga puno na yan. Dahil nandito na din kami sa room namin, dito na din inihatid ang in-order naming pagkain. Hoy, hoy, hoy. Mas ka na ba ng kamay, ga? Salamat po.
po. May nabibilang ba na ice? Sa kantin po. Doon na. Sige, thank you. 50 at 100 po. Kailan tayo magbubot? Kailan ba? Ha? Ano iba? Asan yung squid? Ito. Squid lang. Habang kumakain, pinag-uusapan na din namin kung mag extend kami ng isang araw pa o pupunta na lang sa Tagaytay kinabukasan para lang magpalipas ng oras. Dahil coding nga pala yung sasakyan na ginagamit namin. So far na nakatulak ko. Ano? Nangalay pa ako kanina sa pag-drive eh. Layo. Kala ko na din super lang. Tapos kasi nasa dulo nga to, yung Batangas. Oo nga. Mag-extend ba kayo? Mag-extend ba o magtatagaytay na lang tayo? Doon kayo mag-check. Hindi, magpapaano. Walang pahinga. Ha? Walang kayo tambay. Nakakain. Ha? Kaya lunch? Ano ako? Ha? Hindi yata pwede. Di ba bawal? Bawal ako. Pagkatapos kumain, inikot ko muna ang campsite. Ayan nga pala yung kanilang dampa kung tawagin. Bagay na bagay yan sa mga solo o kaya naman mga couples. Wala nga lang CR, pero meron naman CR sa common area na makikita sa likod. Eto, may nakasetup na isang tent. At ito naman yung mga kubo nila. Maswerte pa kami. Dahil onti pa ang tao ngayon. Kaya naman tahimik pa, maluwag, at mas nakaka-relax. Dito matatagpuan ang kanilang mga common areas. Sa tabi lang ito ng kantin. At ito ang kanilang setup para sa bonfire. May bayad ang paggamit nito, 300 for 1 hour. At nakadepende daw sa lakas ng hangin kung pwede makagamit nito. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Iniwan ako. Init sa paa.
7:15 ng umaga. Ibang-iba talaga ang gising mo pagka ganito ang view na makikita mo. Ramdam mo ang hangin, dinig mo ang alon, at ang huni ng mga ibon. Isang mapayapang umaga. Nakapagdesisyon na kami na mag-extend, pero hindi na nga lang available yung tinutuluyan namin na Lilian. Kaya lilipat kami sa container van. 4 nga lang ang pwede doon. Dahil 5 kami, kailangan namin kumuha ng isang tent. At sa mga oras na ito, nakapag-inquire na rin ako para sa boat ride. Kailangan na lang namin lumipat agad dahil aabutin na kami ng checkout time sa dagat. Nakalipat na kami dito sa container van. Sa tabi lang naman ito ng Lilian. Masasabi ko na mas presko dito kumpara dun sa loob sa kabila. 8,950 ito per night. Good for 2. Pero up to 4 packs. May 600 pesos na fee nga lang ito for additional packs. Pasukin natin anong itsura na to sa loob. Hindi ko lang naipakita pero may pull out bed yung sofa na yan. Syempre, may towels at electric kettle din. Ito ang maganda dito. Meron na silang mini refrigerator. At ito ang kanilang kama. Meron din itong aircon. Oo. Ito naman ang kanilang CR. Ang kinagandahan sa shower na to, meron na silang shower heater. Wala pa din silang bidet, pero may tabo at timba pa din naman. Ito ang dahilan kung bakit nandito kami sa Edna's Beach and Campsite. Dahil pet-friendly ang lugar. Pero tulad ng tao, may bayad din sila. 750 each. At max of 2 dogs or cats lang ang pwede. Kailangan din meron cage. At may dala kayong proof of unexpired anti-rabies vaccine. Nakarating na kami ngayon dito sa pwesto ng mga bangkero. Dito, bibigyan tayo ng light vest at pipirma ng waiver. 300 per person para sa boat ride. Pero may minimum passenger na 6. Kailangan namin bayaran yung pang-6 na tao para makaalis. Total, libre lang din naman makasakay ang mga aso sa bangka. Kunyari, sila na lang yung pang-6. Thank you. Iga-guide tayo ng bangkero papunta sa bangka. Medyo malayo nga lang ang lalakarin. Pero syempre, part na yun ng adventure. 3 ang destination na pupuntahan. Yung sandbar, starfish, at snorkeling area. Itali Itali. Matalas dito. Yeah, wait. Yung angkla nitong baka sa yung tali baka matapakan. Yung tali nandiyan sa harap mo. Ihakbang ka malaki. Kung wala kang dalang goggles, meron nga palang pinaparentahan ng mga bangkero na worth 100 pesos para sa snorkeling.
pag low tide, may sun. Ano ba so pwede mag-vlog dito. Ano yung tent pa? Good for 2 na itong tent na kinuha namin. 850 pesos lang sana itong tent. Pero kumuha din kami ng may beddings. Kaya umabot din ng 2,450 pesos. Peak season rates nga pala lahat ng mga binanggit ko sa mga accommodations nila. Kaya naman mas mura pa yan pagka naka-regular rates sila. Sa mga oras na to, madami ng tao ang dumating. Sold out na nga daw sila kinabukasan. Paalis na kami ngayon. Uuwi na. Masasabi kong maganda naman ang experience namin sa Ednas. Ito ay isang campsite. Wala itong nightlife na tulad ng mga resto bar. Malayo sa city. Bawal na umalis sa site ng 9 ng gabi upang hindi mag-cause ng ingay para sa mga nakastay sa tent. Madami silang rules na kailangan sundin para na din sa security at comfortable stay ng mga guests. Masaya kami na nagstay dito. I'm sure mag-e-enjoy ka din. Lalo kung mahilig ka sa camping. Pero dito, camping by the beach